Good morning mga kabokals. Yan, araw na linggo, July 20. Medyo malakas ang hangin, pero so far walang ulan, kaya lang napakadilim ng kalangitan. Sigurado ulan yan mamaya. Yung ating mga manok, yan, medyo maputik, pero may ano naman sila, yun, may sampahan naman sila. Din ito nga, naglagay na tayo ng trapal kagabi. Ito, kagabi ko to nilagay mga kabokals, kasagsagan ng lakas ng ulan. Lakas ng ulan, saka mahangin na rin. Nagpapasukan yung tubig. Buti na lang nakabili na ako ng Lonang Blue na yan. Kaya lang hindi ko pa naikabit nung hapon yan eh. Kagabi ko lang naikabit yan eh. Ayan. So, ito yung isa. Ano yan? Madalian lang yan, kaya ganyan mga kabokals. Madali ang kabit. Kasi emergency. Emergency kagabi. Basang-basa ako dito kagabi. Oh. Pasukan ng tubig. Ayan. Tapos, ito pa nga na ano, natumba yung drum. Nakapatong yung dog food. 2 kilo yan mga kabokals yung dog food nila. Etong dalawa na to, niransak. Kasi hindi ko napansin na laglag yung ano, yung dog food. Yun na lang natira. Tinitipid-tipid ko eh ha. Ito yung pipino. 2 pipino pa ako. Ayan. Luluto muna ako ng aking almusal mga kabokals. Pero ito, mahangin oh. Mahangin. Ayun na, ano na. Uulan na. Uulan na. Oy, Bella. Punta ka sa kubo. Si Beauty nandun sa kubo. Si Chloe nasa loob. Pero pinalabas ko na yan kanina, nagpupo na. So yan. Ayun na, umulan na. At may hangin pa rin. Alam ko lumabas na yung bagyo eh. Kaya lang habagat na lang siguro ito. Kaya lang minsan mas malakas yung ganun pagka lumabas yung bagyo. Tagal naman na mag-init yung aking kalan. I'm hungry na eh. Tatrabaho pa tayo eh. Kain muna bago magtrabaho mga kabokals. Hindi ko pa napasyalan yung ibang alaga natin doon. Kasi pag lumabas ako basa eh. Gusto ko pagka lumabas ako, ano na, nakakain na ako. Kumbaga ready to fight na kahit mabasa ako. Okay na ako. Kargado na, kumbaga may gasolina na tayo. Mahirap yung gutom tapos basa ka eh. Wala tayong panlaban nun. Dagul. Kaya kasi kung hindi ka nanunuwag, nakalalabas ka. Ayan si Dagul mga kabokals. Pero binigyan ko na kanina yun eh, naubos yun na. Bibigyan ko na lang uli mamaya. So ito, ikutan lang muna natin yung ating mga alaga. Ating mga baboy. Mamaya nga. Nakatapos lang kumain at nilinisan natin yung kulungan nila. Ayan. Si Basha po yan mga kabokals. Oh. Ganda na ng katawan. Oh. Maalas na rin siya. No? Sa mga dati na sa channel ko, nakita niyo kung gaano siya kapayat nung bagong walay sa anak. Pero ngayon eh, nakakabawi na yung kanyang katawan. Ito si Kimberly. Ayan. Maganda na katawan ni Kimberly. Kaya napansin ko mas alsado yung tiyan ni Tricia. Pero ano eh, parang 1 week lang naman ang pagitan nila nung mabulugan sila ni Kanor. Kaya lang, mas malaki ang tiyan ni Tricia. Ayan o. Ayan. Si Tricia mga kabukal. Ayan. Mas alsado yung kanyang tiyan. Ayan. Sana maraming anak. Si Kanor. Kanor! Brother!
Yan po si Connor, yung ating barako. Nga Brad. Asa ba tayo dyan Brad? Asa ba tayo dyan Brad? Yung kanyang ngipin, oh, ayun. Yung pangil niya. Lumalabas na yung pangil niya. Wala kang ano ngayon, brother. Wala kang booking ngayon. Wala kang booking ngayon, Brad. Test mo na lahat eh. Binuntis mo na lahat eh. Ayan, si Connor. Yung kanyang balat eh, ano. Balat yung mga kabukas, hindi ribs yan. Baka isipin yung iba ribs. Hindi, ano yan, balat yan. Yung balat niya may curve talagang ganyan. Tagal na yan. Shaggy. May curve talaga. Balat po yan. Ayan, and yung ating mga kambing. Brad. Sapa tayo dyan, Brad. Sapa tayo dyan, Brad. Manunuwag ka kasi, brother eh. Ha? Hindi ka sana nanunuwag na ilalabas kita. Nanunuwag ka kasi. Yan ka lang. Mamaya, bigyan kita ulit. Yan. Yung ating kulungan ay so far okay naman yung ating trapal. Ang lakas ng hangin kagabi. Lumakas yung hangin ng mga bandang alas 6 hanggang gabi na. Ayan. Pati ulan bumuhos ng malakas. Pero at least hindi nasira yung ating trapal. Ayan. Nilabas ko muna kasi medyo umaaraw naman. Yan sila. Yan, dito ko lang nagbuhol kayo. Nagbuhol na itong dalawa na to. Masyado ba malapit? Masyado yata malapit na. Wait lang mga kabukalas, kailangan kong tanggalin doon. Kailangan mailayo. Dito ko lang dito ko lang tinatali kasi para pag umulan, madali ko sila may papasok. Tinatali ko kasi may mga sira yung, hindi naman yung mismong cyclone, inangat nila. Kumbaga niyupi nila yung cyclone. Ayun naman mga angat. Lumulusot. Kaya itinali ko yung mga inahin para teka. Ayan, pinaghiwa-hiwalay ko mga vocals. Ayan si Paloma. Ito si Tisay. Maganda tubo ng damo. Maganda rito sa lugar na ito mga kabokals. Nag-uulan kasalukuyan nag-uulan, pero ito nakalakad tayo, nakatsinelos lang nakakalakad tayo, nakatsinelos lang, hindi siya talaga maputik, siguro dahil di sa damo. Yan, mas maganda pala damo rito ito kasi sinisira nila kasi nung napudpud na nila to, pudpud na. Siyempre sa labas makapal pa. Pinipilit nila ang lumabas. Ayan So dito nakalalabas sila. Pero hindi naman sira yung mga kabukals. Kumbaga niyupi lang nila yan. Inangat nilang ganyan. So ito tatalian lang naman ng yan. Tatalian lang ng alambre yan. Itatali ulit dito sa sa kawayan sa baba. Kasi yung original na pagkakatali nila, masyadong malalaki yung agwat, kaya may pagkakataon sila may angat yung sa walang tali. Kailangan pala nito medyo masinsin yung talian sa baba. Sa baba lang naman, sa taas okay lang, kasi sa baba yung inaano nila
Sinusungkal nila eh. Ayan oh. Sira-sira oh. Hindi ko pa maharap eh, kaya tali muna sila. Pero maganda sana kasi walang tali para talagang nakakaikot sila. Nakakain nila yung gusto nila. Tapusin ko lang yung mga naka-line up na trabaho. Ayan. Ngayon, not sure kung makakapag-grass cutter tayo kasi bigla-bigla umuulan eh. Ayusin ko na lang yung mga breeders natin na manok. Total nakasilong naman doon. Ayusin ko na lang. Ipapasok ko kasi nagpuputik. Inaabot sila ng angge. Nagpuputik sila dun sa loob ng fly pen, sa pinaka breeding pen nila. And shoutout kay Sir June, sir, thank you. Ito po sa mga bago sa channel ko, isa po sa subscriber natin may-ari nito. So yun, pinapayagan nga po tayong pastol ng ating mga kambing dito sa kanyang lote. 400 square meter din po ito, katabi ko mismo. Ayan. So yun, nakaline up pa pala yung pakainan nila, yung kanilang feeding rack. Yan, dyan po tayo kukuha ng kawayan. And then may mahogany na nga dito. Basa ka? Basa si nangyari sa parang pinipikit-pikit ka. Tapos si Bubbles. Yan, sa mga bago sa channel ko, ito po si Bubbles. Ito si Sarsi. Yan, si Sarsi po. Tapos yung brown, si Paloma. Ayan po si Paloma. And then ayun si Snow. Yan. And then si Tisay. And then si Bambi. Yan, ating mga kambing. So ito nga, ito yung ating gagamitin na pang feeding rack nila. Ayan, si Alfred nga po pala, umuwi na po ng Bicol, Iloilo. Ayan, umuwi na po sila ng Iloilo. Ito huling huling transaction namin ito eh, bago siya umuwi. In order ko yan, 100 isa, 100 isa. Ayan. Si Tisay. Ayan, nagtitilim na naman Tapos na yata yung ginagawa nila na pag-aararo. Nagtatanim. Yata, nakapunla pa. Oo. Nakapunla pa yung kanila itatanim. Kasi hindi sila sabog dito yung mga kabukals. Sila eh. Transplant. Tina-transplant nila. Mas maganda raw kasi ang doon, ang ani pagka transplant kaysa sa sabog. Yun ang sabi ni Kuya Greg. Kasi meron din siyang tanim doon sa kabila. Punla din yun sa kanya. Yan. Tirahin ko muna yung tawag dito. Ayusin mo natin yung breeding pen ng mga manok. Pinapagpag ng hangin Nandito trajectory ng hangin Pinapagpag. Pero naman, holding naman. Yan naman talaga pang tag-ulan lang talaga yan. Hindi naman natin inaasahan na tatagal yan. Pero at least itong tag-ulan, meron tayong pananggalang sa, katulad niya, may bagyo. Or kalalabas lang yata ng bagyo. Yung ating mga kambing ay hindi naman nabasa. Kahit malakas ang hangin kagabi, malakas ang ulan. Dahil po dyan sa trapal natin na yan. Ayan. Hindi ko na tinanggal, wala nang tanggalan yan. Kasi naman dito, pasok naman ang hangin niya sa baba. Ayan. Ito yung gagawin natin mga kabokals. Pakita ko lang muna. Pero baka hindi ko na videoan para mabilis kasi hirap ako pagka nagbibideo pa mga kabokals pa hinto-hinto. Syempre ayos yung camera, i-set up yung camera, mag-shoot tapos hinto. Ayan, so ito yung mga iuurong ko dito. I-move natin dito malapit sa may kanal na, or baka idikit ko na sa may kanal. Kasi ayun nagbabasa sila doon puputik pupunta sila doon tapos maglalakad-lakad yung ganyan. Syempre puputik na yung buong nila,
buong area nila. Ito, iayos ko rin ito. Mag-harvest pala ako ng Madre de Agua. Ayan, pero hindi ko napapakita, baka nauuyam na kayo sa pag-harvest ko ng Madre de Agua. Alam niyo naman po kung paano natin ginagawa. Pero yan po mga gagawin natin ngayon. Harvest pala muna ako Madre de Agua. Hindi, kakain muna ako, hindi pa ako nananghalian. Nananghalian muna tayo, harvest ng Madre de Agua. And then uurong natin to. And then yun, hopefully may pakita ko sa inyo nakaurong na mamaya. Pero ayan, ito po ang ating breeding area. Ito pa pala, ayusin ko pa pala ito, naglagot-lagot kasi lakas ng hangin nga eh. Naglagot-lagot yung ating tali ng ano. Hindi naman lahat. Ilan ba itong bumigay? Dalawa yung bumigay. Ayan. Ayan, medyo mahangin pa rin mga kabukras ng kapaligiran. Pero maganda itong pwesto natin kasi nasa baba tayo. Kumbaga ano siya, kumbaga parang, alam yung batya. Sa gitna tayo ng batya. Tapos yung mga yung area na yan, matataas yan eh. Kaya yung hangin, hindi tayo ganun kasapul. Hindi katulad yung mga nasa taas, sapul na sapul sila. Yan. Ayan mga kabukals, mamaya ipapakita ko sa inyo pagka naiurong na natin. Ayan na, tumalakas na. Ito, pakita ko muna mga kabukals yung aking na-accomplish for today. Ayan. Punta muna tayo. Oh, ayun, tanggal ah. Ito yung ating mga ano, yung ating mga dongtaw shamu at saka isang kabir. Ayan, isang kabir yung isa na yun. Ayun. Yung kulay brown ay kabir yan. Yung tatlo na yan ay dongtaw shamu. Mga future breeders natin yan kaya hindi na natin inalis. Then ito may mga sisiw pa tayo rito. Kabir, cross white leghorn Rhode Island at saka meron din yata ditong ano yung Deca Brown Rhode Island. Ito na mga kabukals. Ayan, diba? So dinikit ko na siya sa halos nakadikit na sa may kanal. Ayan. Naglalagay lang ako ng konting space to facilitate cleaning pagka naglilinis ako ng kanal para meron akong madadaan-daanan pa rin. Kasi nililinis natin permis yung kanal ng ating baboyan. Yung mga labasan ng pupo, yung mga butas, lalagyan natin ng takip yan. Plywood na lang siguro. Para pagka nag-i-spray ako, hindi pumunta sa mga manok yung pupo. Ay, naghihilamos ng pupo. Maghihilamos ang pupo yan pagka hindi natin tinakpan yung mga butas ng ng ating kulungan ng baboy. Ayan. Ito hindi pa nakapik siya mga kabukals pero naiurong ko na. Pero ano pa yan, lalagyan pa ng mga ito yung mga pamoste natin oh. Pero pa yan ganyan diyan. Yan. Ibabaon ko yan. Tapos nakatali sila dito. Para suporta kasi mabigat yung mga yan lalo na pagka sa gabi yung hahapon na sila. Mabigat yung mga yan. Pero sa ngayon ganyan muna. Kasi 5:30 na. At magpapakain pa tayo ng ating mga sila. Papakainin pa natin sila. Lahat sila. So dito na magiging daan natin. So ako na yung magsasacrifice yung dumaan sa may putik-putik. As long as sila ay dry. Para hindi dumumi ang paa. At yung mga itlog nila hindi nila madumihan din. Ayan. So lalagyan pa natin ng yan. Bibili ako ng ipa. Kung may mabili pang ipa ngayon, halatagan natin ng ipa. Siseryosohin na talaga natin yung pagbibreed kasi nga magbebenta tayo ng mga fertile eggs saka ng mga sisiw. So ito ayusin natin talaga yung ating pagbibreed. So yan, ipa. Lagyan natin ng ipa yan. Kaya tinanggal ko ibang manok eh. Kaya ako mapansin nyo andun yung ibang scratch pen sa open area. Meron na silang saklob na plywood. Para maluwang sila dito, may usog ko nga itong mga ito. Kasi nga alam mo naman yung ating kubong eh, patsi-patsi pa yan. Ayan patsi-patsing bubong pa lang yan. Pero okay, matibay naman yan, tolda na yan. Ito lang butas na kasi, ayun laki na ng butas Meron pa akong isang plywood doon na pinolik na binaklas ko nga doon sa mga layers.
ipapatong ko na lang dito sa ibabaw. Papatong ko. All the rest naman, ano na yan, hindi na mababasa yan. Ito lang ang medyo delikado pa. Kasi yung kanyang tolda ay butas-butas na yung natapat sa kanya. Pero yung iba, okay naman yan. So, yun. Ito, tatanggalin natin yan. Papahingahin muna natin si White Leghorn. Try ko kung makakuha pa tayo ng isang batch pa. Kasi ready to mate na yung ano natin doon, yung anak niya. Yung anak niya sa Rhode Island. Yung cross Rhode Island White Leghorn natin na rooster ay ano na. Sumasampa na rin. So pwede kong ipares din sa Decal Brown yun eh. Ito, nag-harvest ako kanina. Linis na oh. Yung Madre de Agua lang pala nagpapasukal. Ayan, medyo luminis na. Daming suwi ng ating saging oh. Grabe. Oh, dami oh. Pero babawasan ko 'yan. Hindi po lakatan 'yan, ano 'yan? Gun bandish pa 'yun. Yung saging na green. Yan, hindi po lakatan. Ang lakatan natin yung ayun, yung dalawa na 'yon. Yung dalawa na 'yon ang ano, lakatan lang natin. Yan lang dalawa. Yung ating Chico. Ayan. At least ngayon na maarawan na siya. Then yung ating mga dwarf coconut. Nasaan yung isa? Ayun. Dito lang pala. Ayan. Hanggang dito lang pala yung ating dwarf coconut. Hindi na pala umabot doon. So kulang pa ako. Magdadagdag pa ako ng ano, ilang piraso para mapaikot. Kasi gusto ko nga paikot yung ating dwarf coconut. Konti na lang yung ating Madre de Agua mga kabukod. Oh. Ayan oh. Halos banggera na yan eh. Oh. Konti na lang to ah. Mga ilang sako na lang to. Yung ating Madre de Agua sa lote natin ninpa. Sana bukas umaraw na para matuloy ko na yung pagka-grass cutter, ma-expose ko na sila lahat. Mailabas na natin lahat para ayan oh, maulan na ng maganda, maarawan na maganda. Para ano. Ay si Ate Ninfa nga pala, ate, nagre-request si Ate Ninfa ng pictures ko daw nung Jollibee days ko, yung sa previous vlog ko nga na nagkakwento ako ng aking talambuhay. Nanghihingi ng picture, nagre-request ng mga pictures. Ate, hahalukatin ko pa yung ating baol. Dahil ng mga panahon na yun, wala pang cellphone, wala pang digital camera. Alam niyo yung yung Kodak, yung D-film, the negative film. Tapos ipapadevelop po, punta ka sa photo studio, papadevelop mo. Ganun ang gamit tong araw, wala pang cellphone. Wala pa tayong cellphone noon. Wala pang pager pa lang yata uso noon, pager. Wala pa nga yata. kaya hagilapin ko pa yung ating mga kung may naitatabi pa tayong litrato sa ating mahiwagang baul. Ayan. So ayan mga kabokals, dito na lang tayo magtatapos muna. Maraming salamat sa inyong pagsama. Ito pong kaganapan sa ating munting alagaan. Ayan, araw-araw busy pero okay naman. Masarap naman ang ating pakiramdam at naisasaayos natin paunti-unti ang ating mga alaga. So ayan mga kabokals, maraming salamat sa inyong pagsama. So ito po aking maibabahagi. Ito pong mga kaganapan sa ating munting alagaan. Ayan, so unti-unti na accomplish natin yung ating mga gawain kahit mag-isa lang tayo. So no pressure. Unti-unti lang at pasasambat maayos din natin ang lahat ng yan. Matalingaga na naman. Ayan, so maraming salamat sa lahat ng mga solid kabokals and mga silent viewers. Syempre sa ating kaibigan po na Sir Boyet. Sir, thank you so much. Ayan, so muli ito ang inyong kabokals farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayo mangarap, magsikap at sa lahat kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!